Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng mga kawikaan. Ito ang sinasabi ng karunungan ng Diyos. Sa lahat ng nilikha ng poon, ako ang siyang una. Noong una pang panahon, ako ay nilikha na. Matagal ng panahon, nang anyo-anya ako. Bago pa nilikha, at naanyo itong mundo. Wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaw. Wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol, ganoon din ang mga bundok, nang ako ay isilang dito sa sansinukob. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid, nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nang likhain ang mga langit, ako ay naroon na, maging nang ang hangganan ng langit at lupa'y italaga. Naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay, at ng kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang patibayan nitong mundo ay ilagay at itatag. Ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y aliw. Ako ay nagdiwang ng daigdig ay matapos. Dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayong linggo ay dakilang kapistahan ng isang tatlong Diyos. Ang isang Diyos natin ay isatlo. Our one God is a triune God. There is only one God, and this one God is Father, Son, and Holy Spirit. Magkaiba sila, pero nagkakaisa sila. Iba ang arithmetic dito. Hindi plus, pero times. Hindi ito 1 plus 1 plus 1. Ito ay 1 times 1 times 1. Kung 1 plus 1 plus 1, 3 yan. Pero 1 times 1 times 1, 1 pa rin yan. Iba ang Diyos Ama kaysa Diyos Anak, kaysa Diyos Espiritu Santo. Pero sila ay iisang Diyos, pantay sa kapangyarihan at pagka-Diyos. Dito sa Pilipinas, ang Trinity Sunday ay ang BEC Sunday, Basic Ecclesial Community, BEC. Tulad ng Diyos, ganun din ang simbahan. Ang simbahan ng ating BEC ay binubuo ng iba't ibang mga tao na may kanya-kanyang katangian at kakayahan, pero silang lahat ay iisang simbahan lang, iisang katawan ni Kristo lamang. Ang kanilang pagkakaiba ay hindi naging dahilan ng kanilang hindi pagkakasundo o ng kanilang hindi pagkakaisa. Hindi binubura at binabaliwala ang kanilang pagkakaiba, ay kanya-kanyang katangian ng bawat isa nila. Nandiyan pa rin, naiwan pa rin ang kanya-kanyang katangian kahit na sila ay nagkakaisa. Ito ay malaking hamon sa atin. Igalang at kilalanin ang ating katangian at gamitin ang ating pagkakaiba upang tayo ay magkaisa. Ang pagkilala sa Diyos na isatlo ay nangyari lang sa Bagong Tipan.
Kinilala natin ito kasi ito'y pinahayag ni Jesus na anak ng Diyos na naging tao. Siya na Diyos ang nagpakilala sa atin kung ano ang Diyos. Pero kahit na ito ay nalaman lamang natin sa bagong tipan, sa lumang tipan, mayroon ng mga pahiwatig tungkol dito, pero hindi lang ganoon kaliwanag. Ang isang pahiwatig dito ay ang ating unang pagbasa ngayon na galing sa aklat ng Kawikaan, the Book of Proverbs. Dito inilalarawan kung ano ang karunungan. Ito ay isang katangian ng Diyos na dito itinuturing na isang person. Ang literary device na ito ay tinatawag na personification. Isang katangian na ginagawang person. Para nagsasalita at nagpapakilala ang karunungan. Sinabi niya na siya ay galing sa Diyos. Pero siya ay unang nilikha ng Diyos bago pa sa anumang mga bagay na nilikha. Wala pa ang dagat, wala pa ang bundok, wala pa ang lupa, wala pa ang langit. Nandiyan na siya. Nandun siya noong nilikha ng Diyos ang lahat. Siya ang dahilan ng paglikha ng Diyos. Dahil sa Kanya nilikha ng Diyos ang lahat. Sa lahat ng nilikha ng Diyos, ang karunungan ay nagagalak sa paglikha ng sangkatauhan at doon siya nanirahan sa sangkatauhan. Ano ba o sino ba ang karunungan na ito? Hindi natin gaano alam. Pero sa bagong tipan, maaari nating sabihin na ito ay ang salita ng Diyos na naging tao sa takdang panahon. Maaari ding ito ay Espiritu Santo na kumikilos at nagbibigay buhay sa mundo. May pahiwatig na sa Diyos mayroong ibang kasama sa paglikha ng lahat. Kaya masasabi natin na sa lahat ng pagkilos ng Diyos, maging yan ay sa paglikha o pagligtas, nandoon ang isatlong Diyos. Ang lahat ay bunga ng pagmamahalan ng Diyos at sama-sama nilang pagkilos. O isang tatlong Diyos, pinupurit, dinarangal ka namin. Kay dakila mo talaga. Mula ng simula, nandyan na ang pagmamahalan ng tatlong persona. Salamat at ginawa mo akong bahagi ng pagmamahalang ito. Kay dakila mo talaga. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.